Akala ko yung biopsy ko clear lang. Yung pala may cancer ako, Kuya Benji. Sabi ko nga sa mga anak ko, ako. Sige, magkagastos na naman. Hindi ko kalain magkaganito ako. Humingi po ako ng tulong uli sa inyo. Namamakaawa na po ako ngayon. Ang chemo lang po sa loob ng 5 buwan. Hello po, Kuya. Naiiyak ako. O, bakit na naman? Akala ko okay ka na. Akala ko nga po okay na ako. Nabigla ako sa nalaman ko. Akala ko yung biopsy ko clear lang. Yung pala may cancer ako, Kuya Benji. Kailangan akong i-chemo. Pag sinabing cancer, anong ibig sabihin? Ikikimo daw po. Para po daw kung may natira pa sa loob, masusunog sa gamot. Kaso lang po, ang mahal ng gamot. Kailangan daw po 2 klaseng gamot maiano sa akin. Ang isang gamot daw po, 3K. Hindi bali 6K. 5 buwan ko po daw yung ititik. So, kailangan mo na 6K buwan-buwan. Opo. Saan po ako kukuha? Akala ko po okay na ako. Kaya masaya na ako nun. Kaya sabi ko, urong na lang kaya ako. Hindi na ako magpakaimo. Nagalit sa akin yung doktora. Paano ka gagaling yan? Gagaling ka pa. Basta magpakimo ka lang. Tapos umiyak na ako. Narinig niya kasi tinawagan na ako. Sabi niya, nanay, may kasama ka ba dyan? Sabi ko, mayroon po. Sabi niya, huwag kayong gagawa ng masama. Kasi gagaling naman kayo. Kaya ko lang sinabi sa inyo yun kasi wala siya kasi nung nagpa-check up kami. Ibang doktor po yung binilinan niya na umano sa akin. Pag sinabi na Annabel na cancer, anong stage o anong klaseng cancer daw? Stage 1 pa daw po. Anong klaseng cancer yun nakita? Yung, basta, hindi ko pa po alam, pero yun ang sinabi nila na gagaling pa daw po ako pag kinimo. Yun naman ang importante, Nanay Annabel. Ha? Pero siyempre, kailangan natin magdasal. Akala ko po okay na ako. Kasi masaya na ako. Anong naramdaman mo nung sinabi sa yung doktor na may cancer ka? Sabi ko nga sa mga anak ko, maglasa ko. Sige, magkagastos na naman. Sabi nung anak ko, humawag. Paraan pa yan. Ang araw na yun, iyak ako ng iyak. Tapos yung anak kong bunso, panay paliwanag sa akin. Sabi niya, Mama, gagaling ka pa. Tapos sabi ko, saan tayo kukuha ng sa gamot ko lang sa opera. Nahirapan na din ako. Tapos yung chemo, akala ko libre yun. Hindi ko alam kasi sabi nung doktora, pag mayroong available sa loob, ngaring makalibre ako pero minsan daw wala. Bibili talaga daw po sa labas. At yun yung sinasabi mong 6,000 kada buwan. Yun ang sinasabi ni ma'am na, sabi ko, ma'am, ilang gamot po bang kailangan ko? Buwan-buwan? Kasi 5 buwan daw po yan. Sabi niya, bali 2 klaseng gamot yan ko sa'yo. Tapos sabi ko, ma'am, baka po ba isa lang? Libre po ba yan? Minsan nakakatsampa tayo ng libre dito. Minsan, pag wala dito, bibili talaga tayo sa labas. Ako, ma'am, wala na po akong pera. Gawa ka ng paraan, gawa nyo ng paraan kasi alang-alang sa kaligtasan ng katawan mo. Gagaling ka, sabi niya. Sabi ko, hindi ko po alam. Tapos hindi na ako sumagot kasi umuyak ako. Hindi niya ako iniiwan, tawag pa rin siya na tawag. Natakot din si doktora, baka daw kung anong gawin ko. Sabi ko, Dok, pasensya ka na. Nag-iyak lang talaga ako kasi parang hindi ko matanggap. Hindi ko kalain magkaganito ako.
Di ba tumaba-taba na sana ako? Sabi naman nila, mga yayat ka pa ng sobra niyan pag kinimo ka. Kasi daw magsusuka, mahihilo. Sabi ko, ayaw pa naman sa lahat yung magsusuka ako. Sabi niya, magtiis ka lang. Ito, uli na yan nabilang pagkakataon. Pwede mo ulit kausapin natin mga kababayan. Tulad dati, malay mo. Marami pa rin makarinig sa atin. Humingi po ako ng tulong uli sa inyo. Namamakaawa na po ako ngayon. Ang chemo lang po sa loob ng 5 buwan. Sa isang buwan po, 6K daw po magagastos ko. Okay daw po pag may libre, makachamba po pag may libre. Pero pag wala po, bibili po daw sa labas. Kaya po, humihingi po ako ng tulong sa inyo. Akala ko po, okay na ako, masaya na sana ako. Nung nalaman ko yung result ng biopsy ko, nabigla ako. Nasabi ko, parang hindi ko matanggap. Kasi okay naman ako naoperahan na ako. Sana po, matulungan niyo ako. Kikiusap lang po ako. Ayun, mga kababayan, no? Nauna nang nalampasan ni Nanay Annabel yung unang bahagi, no? Yung napakahirap ng kanyang kalagayan, nawala na po yung kanyang napakalaking tiyan. And then, this time, no? Hindi ko po inaasahan yung resulta, pero muli, maglalambing po ako. Susumamo sa inyong lahat na sana para maging kumpleto po yung kagalingan ni Nanay Annabel this time, matulungan natin siya sa kanyang pagpapakemo. Medyo malaki-laki rin po yun, mahirap para sa katulad ng kanilang kalagayan na wala pong sigurado lagi na pagkukunan. Sana matulungan po natin. Yun na may 5 buwan na nung Nanay Annabel. 5 buwan po. Sana po matulungan natin, masuportahan natin si Nanay Annabel sa kanyang pagpapakimo ng 5 buwan para maging lubusan po yung kagalingan ni Nanay Annabel. Basta masasabi ko lang, Nanay Ana, minsan naman nating napatunayan kung gaano ka-powerful yung dasal. Dasal pa rin tayo kasi yan, sabi mo nga, kailangan pa rin natin ng tulong para sa iyong chemotherapy. Kasi sa ngayon, ang pumasok na lang sa atin, talagang yan, ito, may pumasok po 100 pa rin. Kahit si Nanay Annabel na opera na, may pumasok po ulit. At yan po ay galing sa account number 2578. Sana itong 100 na to, Nanay Annabel, ito uli yung panimula para mas marami pa yung nakatulong uli, hanggang sa ikaw ay gumaling. Sana po matulungan pa po ako. Kasi gusto ko po tuluyang gumaling. Hindi ko kalain na ang result ng biopsy ko ganyan. Ang daming nagtatanong sa akin sa FB. Ang daming hindi ko na sila sinagot. Kasi parang napakalungkot. Akala ko okay na ako. Sana po matulungan niyo po ako sa pangalawang pagkakataon. Humingi po ako sa inyo ng tulong. Ang hihilingin ko rin sa Nanay Annabel yung patuloy na pagdarasal. At alam mo ako po, kahit ako, kung may naitutulong tayo o may nagagawa man tayo, dito po ako palagi humuhugot ng lakas. Pakikilala ko sa inyo si Father Al, si Venerable Aloysius Schwartz. Si Father po yung reason kung bakit namulat ako sa pagmamahal, the love for the poor and the sick. Yan, si Father yung aking idol. Nanay, dasal lang kayo lagi. Narito po sa likod yung dasal niyan, sasabihin niyo yung inyong intention. Ako, totoo lang, every time ako pinanghihinaan ng loob, nagdarasal lang ako kay Father. At lagi naman niya ako naririnig. So this time, eto, ibibigay ko rin sa iyo. Bigyan niyo po. Thank you po. Dasal ka lagi sa kanya. Opo. Kasi nandun siya sa piling ni God. Siya yung isa sa daan para Thank you po, Kuya mailapit Benji. tayo ng malapitan kay God. Oh, thank you po. Sa pamamagitan ni Father, malay mo naman, di ba? At yun naman talaga, dinggin yung mga dasal natin.
Sana, unang-una, gumaling ka sa iyong kalagayan at marami pa rin mga kababayan yung makatulong sa atin. Thank you, Kuya Benji. Malaki din pasalamat ko sa iyo. At unang-una, naoperahan ako dahil sa inyo at sa mga tumulong sa akin. Pero hindi ko naman akalain magkaganito din ako sa biopsy. Na malaman ko, na bigla ako nung nalaman ko. Iyak ako na talaga ng iyak. Halos maghapon ako ay iyak. Tsaka tanggalin sa isip yung mga negative ha. Mahal ka ni God. Oh. Kaya nga napapanood ka nila ngayon kasi mahal ka ni God. Di ba? Maraming nagmamahal sa'yo, Nanay Annabel. At ang unang-unang dapat magmahal sa sarili mo ay ikaw. Tanggalin na sa isip yung ganun. Salamat, Kuya Benji. Again mga kababayan, para mas higit po nating matulungan si Nanay Annabel at higit po tayo makatulong sa ating mga kababayan, please share this video po.